Kapamilya, tuloy po ang ating pagkilatis sa mga nag-a-apply para maglingkod sa inyo. Ilalatag po nila ang kanilang tugon sa sari-saring issue na may kinalaman po sa inyo para matulungan kayong pumili ng tamang kandidato ngayong halalan 2013. Kapamilya, maghaharap po ang mga kandidato sa pagka-mayor ng lungsod ng Muntinlupa. Tutok lamang po dahil baka ang issue po sa Muntinlupa ay issue rin sa inyong lugar. Ang unang kandidato sa harapan, kasalukuyang mayor ng Muntinlupa City. Maagang sumabak sa politika bilang SK chairman. Naging konsehal mula 1995 hanggang 2001. 2004 nang maging vice mayor. Noong 2007, nahalal po siya bilang mayor ng lungsod. Mayor Aldrin San Pedro. Ang makakaharap po naman niya ay veterano rin sa politika. Naging vice-alcalde ng Muntinlupa 1989. Naging mayor din siya mula 1998 hanggang 2007. Attorney Jaime Fresnedi. Pasyalan nga po natin ang Muntinlupa para makita ang syudad na pinaglalabanan ng ating dalawang kandidato. Matatagpuan mahigit 20 kilometro sa tibok ng Metro Manila. Maituturing na isa sa mas nakakaangat na lungsod ang Muntinlupa. Nahahati ito sa dalawang distrito na binubuo ng 9 na barangay. Dito rin makikita ang ilan sa mga magagarbong subdibisyon sa Kalakang, Maynila. Minsan na rin nabansagang tapunan ng mga kriminal ang lungsod dahil dito matatagpuan ang Bureau of Corrections at New Bilibid Prisons. Dahil sa mga kalamidad na nagdaan, isa ito sa mga naunang lungsod sa Metro Manila na nagpatupad ng ordinansang nagbabawal sa paggamit ng plastic at styrofoam. Patuloy raw na gumaganda ang ekonomiya ng Muntinlupa dahil na rin sa bilis ng pagsulpot ng mga establishmento doon. Dagdag na rin dito ang mga pangunahing kalsada at public transport system. At sa darating na eleksyon, umaasa ang mga taga Muntinlupa na mas mapapabuti na mga bagong mahahalal ang kalidad ng pamumuhay sa lungsod. Kapamilya, sa bawat tanong na ibabato natin sa dalawang kandidato, bibigyan po natin sila ng 30 segundo para sagutin ang mga yan. Oras po na tumunog ang ating orasan, parang pinaka-warning, hudyat na po yan para tapusin ng mga kandidato ang kanilang sagot. Lahat po ng rebuttal o tugon ng isang kandidato sa pahayag ng katunggali ay bibigyan po natin ng 30 segundo rin po para po sa bawat isa. At unahin po siguro natin para maging mainit agad ang ating balitaktakan. Total, nandito po ang mga taga Muntinlupa at nandun sa kanilang mga lugar. Attorney Fresnedi, bakit po hindi dapat iboto ng mga taga Muntinlupa si Mayor Aldrin San Pedro? Well, pinakita ni Mayor Aldrin San Pedro na wala siyang pag-ibig o pagmamahal lalo na sa mga mahirap. Lalo na yung mga sa hospital ng Muntinlupa ay umiiyak dahil minsan ang pasyente pa ang bumibili ng gamot at minsan hinahanapan pa sila ng deposito para sila tanggapin sa hospital ng Muntinlupa. Mayor Aldrin, bakit po hindi dapat makabalik ng City Hall si Mayor Fresnedi? Binigyan na po natin ng 9 na taon siya bilang mayor. Matagal ho natulog ang Muntinlupa. Hindi ho napapansin. Ngayon po, nakita natin yung tunay na pagbabago. Tunay na asenso. Ano pa po ang gagawin niya? Ano pang pagbabago ang gagawin niya? Binabago na ho namin ang Ako po ay makikisuyo lang muna sa ating mga kasama dito, no? Medyo hinay-hinay lang dun sa ating mga kapanalig dito para sa gayon, mas maunawaan natin ang ating talakayan dito. Okay. Attorney Fresnedi, nabanggit po niyo yung hindi siya umiibig sa mga mahihirap. Ano po ba yung masamang ginawa ni Mayor para mapatunayan yung hindi niya mahal ang mga mahihirap na Muntinlupa? Well, katulad nga ng aking binanggit ay marami ang umiiyak sa ospital ng Muntinlupa na sila pa ang bumibili ng mga gamot. At minsan ay hinahanapan sila ng deposito
para sila ay tanggapin sa ospital ng Muntinlupa. Alam po ninyo, nung panahon po nila, ang pasyente po noon ay nasa 12,000 lang. Ngayon po, ang pasyenteng siniservisyohan ng ospital ng Muntinlupa is 50,000. Nilagyan po namin ang sistema. Nung panahon po kasi nila, pag nagpagamot ka sa ospital ng Muntinlupa, pwede kang makakuha ng 100% discount kung meron kang kakilala sa munisipyo. Eh, paano po naman ang lahat ng mga may na Muntinlupa ay walang kakilala sa munisipyo? Nilagyan po namin ang sistema. Dito ho namin in-introduce yung aming green card o yung health card. Ngayon po, 35,000 na residente ng Muntinlupa ang meron ng health card. Pantay-pantay na pagtingin. Hindi kinakailangan may connection sa munisipyo para makakuha ng benepisyo. Mayor Presnedi, ganun ba talaga sa inyong panahon? Kailangan muna ng connection bago tumulong sa mga nangangailangan? Well, ang taong bayan na makapagsasabi, hindi lumalapit, walang kilala, kundi ito ay serbisyo para sa taong bayan. Ngayon, noong panahon ko, 78 million ang budget. Ngayon, 314 million ang budget sa OSMUN. Noong panahon ko, 78 million. Bakit walang gamot? Bakit kinakailangan na bumili ng gamot ang pasyente? Okay. Ang isa po sa pinakamalaking issue ngayon sa Muntinlupa, mamaya po patatanungin natin ang ating pong mga kababayan doon, ay ang issue po ng katiwalian. Kayo po ay nakadilaw, kayo po ay taga-Liberal Party. Yes. Kayo po, Mayor, ano pong partido po? Una po. Sa una po kayo. Okay. Ang gusto ko po malaman, ang pagpa-file po ba ng mga kaso laban kay Mayor Aldrin, patawarin niyo ako sa termino, pakana po ninyo? Well, ang nag-file po ng kaso laban sa ating mayor ay empleyado niya, inappoint niya bilang pinuno ng Secretariat ng BAC, Abel Sumabat ang pangalan. Siguro, at inamin ni Abel Sumabat na siya ay bagman ng Mayor San Pedro. Siya siguro ay merong silang hindi pagkakaunawan, kaya ikinatan niya yung mga nangyari noong panahon ng Mayor San Pedro. Bago ko lang po pasagutin si Mayor, bibigyan ko po kayo ng 60 seconds na dito, dahil 30 seconds po bibigyan ko sa inyo. Ang sinasabi niyo po ba, corrupt si Mayor? Well, yon ang sang-ayon sa dokumento. Dahil meron siyam na po at siyam na kaso ang Mayor sa Ombudsman na ngayon ay iniimbestigahan ng Ombudsman. Okay, magbigay po kayo ng halimbawa, meron po tayo 18 seconds pa sa inyo. Mga ghost projects at ghost purchases, ghost deliveries. Mga proyekto, kaya dumami ang mga kaso niya ay dahil hindi siya nag-comply sa procurement law. Okay. Mayor Aldrin, pakisagot nga po ninyo yun. Alam po ninyo, nung pag-upo ko, 2007, barely a month nung maupo ako, sinalubong agad ako ng kaso na sila ang nag-file. So lahat po ng aligasyon, overpricing, ghost employee, pero lahat po yan, during my first term, inabsuelto ng ombudsman. Pero dire-diretso pa rin ang pagpa-file ho nila. Minsan nga po, hindi ko alam na may i-file sa akin, sila nasa lansangan at sinasabing, next week, merong ipapile na kaso bago laban si Mayor Aldrin. So pakana po nila, ang gusto nilang gawin, dinedemolize ako sa paningin ng tao. Maraming kasong ipina-file po sa akin, pero ano po ang nangyayari? Nagpapamedya sila, pinapadyaryo po nila, hindi ko po sinasagot. Pero katunayan po, 3 weeks, barely 3 weeks ago, ang Civil Service at ang DILG, nakakuha po ng award ang Muntinlupa as one of the only LGU sa NCR na pumasa po with passing grade dun sa Anti-Red Tape Act. So ibig sabihin yung sistema ng tamang pamamalakad, walang korupsyon, transparency, nandun po sa amin na hindi nakuha ng iba. Sino po ang paniniwalaan nyo? Yung may interest o yung pong dalawang ehensya ng gobyerno na independent na nagsasabi ito ang ginagawa ng Muntinlupa? Opo. Maraming salamat po, Mayor Aldrin. Okay. 9 na taon po siyang Mayor. Ang alam ko, yung huling 3 taon niya, Vice Mayor po. Yes. Vice Mayor po kayo. Anong klase pong Mayor si Attorney Presnedi nung po siya Mayor? Kung ang pag-uusapan ay katiwalian. Actually, marami ho silang kaso ngayon eh. Corrupt po ba si Mayor Presnedi? Masasabi ko, tinatago lang po niya. Actually, noon pong huling termino niya, ngayon po may kaso sila sa ombudsman eh. Huling termino niya, nagpa-clear ka agad siya sa accounting office.
Pero yung nag-clear po sa kanya, resigned na as an accounting officer. Ba't po siya nagmamadali? Ba't ayaw niyang antayin na yung tamang ahensya at tamang tao ang mag-clear po sa kanya? Opo. Pakisagot niyo po, Mayor Fresnelli. Well, yung pong sinasabi niyang kaso ay tungkol po sa intelligence fund. Sandali lang po. Ang sabi po niya, kayo daw po'y corrupt, kaya lang tinatago niyo lang. Pag corrupt kayo, ang taong bayan, magsasabing corrupt ka. Ang negosyo ko, nung ako'y pumasok sa gobyerno, ay iisang negosyo ko. Nung lumabas ako, iisang negosyo ko. So hindi ko kayo yumaman sa pwesto. Ang taong bayan magsasabi, hindi po ako yumaman sa bilang mayor. 9 na taon po ako bilang mayor. Si Mayor San Pedro po. Well, napakarami po mga sasakyan, napakarami mga mansyon, at pinagmamalaki po ng mayor at ng kanyang tatay na napakarami ng pera at hindi mananalo si Mayor Fresnelli dahil walang pera si Mayor Fresnelli. Kami ay napakaraming pera. Pakisagot ko po. Nung pong Nagpayaman ho ba kayo sa pwesto? Hindi po. Nung pong kumandidato ako ng mayor ng 2007, nasabi po nila, hindi mananalo yan si Mayor Aldrin. Walang pera yan eh. Di ba ho? Pero kami ho ay mga negosyante. May negosyo ho kami. May inipon ho kami para dyan. Ang lahat po ng bagay na malaki nagsisimula sa maliit. Pag ang isang maliit na bagay na palaki ninyo, ibig sabihin magaling kayo. So ganun po ang ginawa namin. Marunong ho kami maghanap buhay. Legal, hindi ho kami nangaargabyado. Pero katulad po ng panahon nila, meron po silang slaughterhouse. Meron nung gustong pumasok para magtayo ng slaughterhouse. Pero hindi mo nila pinapayagan. Walang ibang pwedeng pagkatayan ng karne kundi sa slaughterhouse lamang nila. Thank you very much po. Gentlemen, meron pong tanong ang isa po ninyong constituent. Yan po sa Muntinlupa. Sa lahat po ng mga kumakandidato sa Muntinlupa, tanong ko lang po sa inyo, paano po ba mapapabuti ang health services natin? Ang unang-unang problema po, pag may mga sakit po yung mga bata, kulang na kulang po yung mga gamot sa health center. Lagi pong walang gamot. Well, parang na-discuss po natin yung bahagi nito, pero briefly, Mayor Aldrin, go ahead po. Kaya nga po yung hospital ng Muntinlupa na dinatnan namin na hindi tama ang pamamalakad noon, ini-improve po namin, kaya may health card po tayo. Dati-rati ho, wala ho tayong dialysis machine. Dati ho, wala ho tayong CT scan. Dati ho, wala tayong mammogram machine. Dati po, yung mga ibang pasilidad doon ay luma, hindi ho maintindihan kung paano gagamitin. So ito po, i-improve natin kasi nandyan na ho yan eh. Hindi naman namin pwedeng isara yan at huwag patakbuhin. So kung ano yung minala natin, kung ano yung hindi tamang ginawa nun, let's improve it para pakinabangan ng mga mamayan. Salamat po. Mayor Fresnelli, ano po ang sagot nyo sa problema sa kalusugan na binabanggit na inyong kababayan? Well, ang mga tao mismo nagsasabi, Mayor, wala hong gamot sa Osmond. Mayor, hindi nawala na ho yung 75%. Mayor, hinahanapan na po kami ng deposito. Ito ba ang buti pa, Mayor, ng panahon ninyo? Ngayon po, talaga, pag wala kang pera, ay hindi ka makakapasok sa Osmond. Pag wala kang kilala, kawawa ka, Mayor. Hindi ka makakalabas, Mayor. Okay, meron pa pong tanong ang isa nating kababayan sa Muntinlupa. Itatanong ko sa kanila yung masolusyonan yung mga tricycle dito ng legal na bumabiyahe rito. Kasi marami rito kolorum. Sila nagsisimula ng mga abala eh. Katulad ng pagkukuha ng pasahero sa walang tamang lugar. Okay, unahin ko po kayo din, Mayor. Ang City Hall po, may parang tricycle regulatory unit or board. Kung may kolorum po, napabayaan ho ba to o ano po ang dahilan? Bakit dumami? Paano po kasi 7 years ago, nung una nag-issue ng prangkisa ang local government, issue lang po sila ng issue para ma-accommodate. Pero nagbibigay po sila ng prangkisa sa isang samahan, wala naman pong linyang dapat puntahan. Diba? So dumami ng dumami, nagbalon ho kami into 7,000 na mga tricycles. So nung mag-expired po ito, last year, tinagalan po namin, pinag-aralan talaga namin kung sino yung nararapat na mabigyan po ng prangkisa. Yung pong 7,000 namin ngayon, na-trim down po namin to into 5,000 na tricycles. At patuloy pa ho namin tinitrim down kung sino yung mga kwalipikado lamang ng mga operator ng tricycle ang dapat bigyan. Thank you very much po. Thank you po. Mayor Fresnelli, kayo rin yata may kasalanan sa tricycle eh. Parang yun ang gusto. Parang ganun. Ganun po. Sila po unang nagbigay eh. Pinabayaan nila. Mayor. Okay, nagdadaan po sa City Council ang pag-credit ng mga asosasyon. Yung pong mga konsihal na nag-approve noon,
siya ho ang konsyal niya ngayon. Yung pong franchise, wala pong bayad yun. Ngayon may bayad. Nag-expire na po ang franchise. Bakit hindi nila ibinibigay ngayon? Pinipili po kasi nila. Tinatakot nila ang mga samahan. Ano po? Meron pa pong tanong ang ating kababayan sa Muntinlupa. Mamaya na, ako muna magtatanong. Oh, yan. Sige, go ahead. Sana po na makatulong po sana kasi sa mga tao dito na sa traffic po, lagi po traffic po. Tuwing hapon, minsan po may sa umaga. Kaya po yung mga bata dito po, lagi po nalilig. Traffic, oo nga. Ang dami ko reklamo sa traffic na araw-araw sa 2x2. Doon po sa may Alabang. Bakit ito ba? Alam po niyo yung traffic is sign of progress. Kaya alam po, noong pong 2002, ang dating mayor, nag-approve po ng CARES program. Ito po yung alternative route kung saan papasok ka sa subdivision at mabilis ka makaka-access kung saan ka man pupunta. Inaabot po na 10 taon During his term, hindi ho napatupad. Bakit po? Mahina ang political will. Pero ngayon po meron na ho kami binuksan dun po sa Bule, yung Concepcion Road. And this April, yung amin pong access road sa Soldiers Hills, going to Pleasant Village, going to Philinvest, ay bubuksan na po. Mayor Busnedi, sa traffic. Okay, yung pong sinasabi niya sa Bule, nagkaroon po kami ng negotiation noon. Pero unfortunately, yung pong may-ari ng lupa ay ibenta yung nasabing lupa. At yung pong sinasabing 10 years, 9 years lang po ako mayor. Katunig, pwede ako sumigat. 9 years po siyang mayor. Pero 2002, nung inaprubahan po. 2002, di ba ho? Ang sinasabi po niya, ayaw ibenta nung may-ari. Isang property po yung pinag-uusapan namin po yung property yun, nung ayaw ibenta ng may-ari, ano sabi ko sa kanya, hindi mo pwedeng hindi ibenta yan. Kung ayaw mo, i-expropriate ko yan. Dahil ang makikinabang dito, ang taong bayan. So, nabuksan po namin. Salamat po, gentlemen. Mayor Busnedi, yung po bang D.L. Cervantes, kilala ninyo? Opo. Sino ba si D.L. Cervantes sa buhay ninyo? Well, isa po siyang contractor. Siya po ay kasama namin sa church. Member po namin sa church. Opo. Isang contractor. Pero siya po ay naging contractor ng City Hall noong panahon po ni Mayor Bunyi. Doon po siya nagsimula. Opo. Pero ang balita ho namin, puro siya nakakakuha ng kontrata sa City Hall noong panahon nyo? Well, lahat po ng kontrata noon ay nagkakaroon po ng bidding. Kaya po, wala akong nademanda na nagkaroon ng rig bidding. Unlike ngayon, ang lahat ng kaso ay rig bidding. Okay. Alam nyo, hinihimay ko po yung reklamo, Mayor San Pedro, tungkol po sa inyo, nung inyong dating tao. Medyo, in fact, siya po ay nasa witness protection program. Medyo at plunder po ang pinail na kaso sa inyo. Gusto ko po malaman, paano makapag nanakaw ng pera ng bayan kung walang permission ng mayor, kung tao po ninyo yun nandun sa Ganito po ang nangyari sa kanya. Palibasa siya po ang head doon ng Back in Awards Committee. At itong empleyadong to, hindi po sa akin nagsimula to. Nagsimula pa ho ito sa kanila. So napa-assign po to sa Back in Bids and Awards Committee. Itong taong to, siya ho ang namamahala noon. Ang problema po dito, nalulung ho sa casino. Maraming nilokong suppliers, maraming nilokong tao. Even suppliers coming from Makati. Nagpupunta na po sa amin. At nakikita namin, hindi na nagiging maayos ang trabaho. So sabi ko sa kanya, it's either you resign o i-demanda ka namin. Ang sinasabi niyo po ba, nung pinagbantaan yung didemanda, parang restback lang ito? Ganun po ang nangyari. Alam po ninyo ang naloko ho niya in total sa mga suppliers. Hindi lamang sa Muntinlupa, kundi sa iba't ibang lugar. Umabot ho ng 52 million pesos. At siya po ngayon nakademanda doon sa amin sa korte ho sa Muntinlupa. Nagtataka po ako, itong taong to, maraming niloko ng mga tao. Suppliers sa Muntinlupa, ang lungsod ng Muntinlupa, tapos sila nagpo-proteksyon. Akala ko ba matuwid na daan sila? Bakit yung mga taong gumawa ng kasalanan dito, pinoproteksyonan po nila? Isang sagot lang po yun. Go ahead po.
hindi po tatanggapin ng Witness Protection Program ng DOJ kung hindi naniniwala doon sa akusasyon ni Abel Sumabat. Hindi po ako nagpapakita, kundi ang gobyerno. Dahil nanganganib ang life ni Abel Sumabat, dahil maraming pagtatangka sa kanyang buhay. Hindi po ako nagpoprotekta, ang gobyerno. Okay. Gentlemen, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para tanungin niyo po ang isa't isa. Attorney Fresnedi, Mayor Fresnedi, ano po ang gusto itanong kay Mayor San Pedro? Go ahead po. Sa website ng... Magtinginan po kayo. Okay. Sa website ng COA, as of December 31, 2011, ang utang ng Muntinlupa ay 2,306 million. Totoo ba to o hindi? Hindi po totoo. Paano po kayo magkakaroon ng utang na 2.3 billion na sinasabi niya kung ang inyong approved credit line is 1.5 billion lamang? Paano kayo makakautang na gano'n? Anong hindi totoo? Anong ibig niyo sabihin? Nagsisinungaling si Mayor Fresnedi? Opo, nagsisinungaling po siya. Kausapin niyo po siya, no? Okay. Alam po ninyo, sinasabi ninyo na ang utang namin, ang utang natin ngayon is 2.3 billion. Yung pong inyong pamangkin na konsyal, si Allen Ampaya, isa siya sa nag-approve doon sa credit line, at the same time sa authority coming from the Sangguniang Panlunsod, na hanggang 1.5 billion lamang ang pwedeng utangin ko bilang mayor. Okay. Isang rebuttal, may kilang. Okay. Pag sinabi natin utang, hindi lang sa bangko. Pati mga suppliers, BIR, mga contractors, at iba pang mandatory obligations ng city. Hindi lang utang sa bangko. Total liabilities is 2,306 million. Sige po, guys po. Maikling. Opo, hindi lang ho utang sa bangko yan, pati ho yung utang na inutang ninyo, na ako po ang nagbabayad. Kaya kung lumaki lang ganon. Hindi po niya sinasabi nung panahon po niya, ng ating dating mayor, ay nung panahon po niya umutang din po sila. At meron po silang utang na ako po ang nagbabayad. Tapos ngayong panahon ko, bawal umutang. Sandali na po, gentlemen. Medyo kapos tayo sa oras. Mayor San Pedro, ano po gusto niyo itanong? Kausapin niyo po siya, si Mayor Fresnedi. Mayor Fresnedi, ninong ko po sa kasal. Ninong, binigyan po kayo po ay naupo 10 years bilang Vice Mayor, 9 years bilang Mayor. Alam po, mahabang panahon para ipakita ko anong dapat gawin sa lungsod ng Muntinlupa. Ako po, 6 years, yung hindi nyo nagawa, ginagawa ko po. Ano pa ang pwede nyo ipakita para sa lungsod ng Muntinlupa? Okay. Hindi sa ganda o sa street light or sa road ang asenso ng bayan, kundi ito ay nararamdaman ng taong bayan. Pero in your case, hindi nararamdaman. Ang nakita lang, pero hindi naramdaman na sila ay umasenso. Bilang panghuli po, Mayor Fresnedi, meron po ba kayong magandang masasabi sa katunggalin ninyo? Well, ang masasabi ko, gumanda talaga yung street light. Pero ito, nanggaling sa utang. Gumanda yung karsada, nanggaling sa utang. Ako, nung bumaba ako, 154 million, 259 million ang utang na iniwang ko. Pero meron akong iniwang pera, 215 million para pambayad niya sa aking utang. May maganda po ba kayong masasabi, Mayor Aldrin, kay Alam po ninyo, totoo lang dapat ang sasabihin ninyo. Yung pong iniwan niyan 215 million na sinasabi niya, eto, 215 million, pwede mong gamitin to para sa bayan. Hindi po totoo yun. Ang ginawa po nila, nung huling termino niya, huling buwan niya, pinagsama-sama niya yung pondong pwede pagsama-samahin sa ating pamahalang lungsod. Pero pag hinimay po ninyo, ano ba yung 215 million? Ito ho yung obligasyon para sa BIR, PhilHealth, GSIS, SSS, pati po yung PDAF ng congressman na ipinapasok doon sa local government. Sinama po nila. So ito po mga obligasyon po ito. Wala na po tayong oras. Kinapos na po tayo ng oras. Pero wala ho ako narinig na magandang sinabi nyo kay Mayor Fresnedi. Wala ho ba siyang magandang ginawa? Hindi, meron po siyang mga ginawa. Meron po, hindi ko po sinasabing wala siyang magandang ginawa. Di ba ho? May mga eskwelahan po siyang ginawa. Lahat naman po kami mga ginagawa. Ang sa akin lamang po, sana kapag gagawa ka ng proyekto, hindi po yung gusto mo lang ipakita sa tao, oy, ako lang pagawa niyan. Dapat titimbangin po ninyo kung yung ginastos mo doon, sapat ba doon sa benepisyo ng tao? Dahil hindi mo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Gentlemen, maraming salamat po sa inyo. Magninong pala kayo. Opo. Nagmano ho ba kayo sa kanya? Ayaw po eh. Ayaw po. Good luck po. Sabi nga po namin may the better man win. Sapagkat noong nakaraan, naglaban na po sila.
hindi po pinalad si Mayor Fresnelli. Meron pong return bout ngayon. Ang mga taga Muntinlupa po ang magpapasya. Kapamilya, narinig niyo po ang dalawang panig na humihingi ng boto ng mga taga Muntinlupa. Kayo na po ang bahalang humasga sa kanila kung sino ang karapat-dapat na maging mayor de mayores ng Munti, ng loob at ng labas. Ay, nako. Alam po niyo, huli na lang po ito. Kung ako, kasi ang pinakamayayaman tao nandun sa Muntinlupa. Ang pinakamahihirap nandun din sa Muntinlupa. Kung ako ang mangangampanya, ganito sasabihin ko. Si Anthony Taberna, kaibigan na mahihirap, lalo na ng mayayaman. Ako po si Anthony Taberna, hanggang sa susunod na harapan.